Hindi ko akalain na aabutin ng 500,000 views. Pinost ko na video sa TikTok. Marami ako nabasa doon na comments na binili kong BYD ay disposable car, madaling masira. Sana bumili na lang dapat ako ng Toyota. So dito, nag-compute ako kung bibili ako ng Toyota Innova na worth 1.5 million na automatic. Sakto, yung BYD E-Max 7 is 1.5 million din, current price. Dahil sa Evida Law, kaya masyado siyang mura. Pareho silang 7-seaters. Ang pinagkaiba lang talaga si Toyota is yun nga, di gasolina. At si BYD E-Max 7 ay full EV. Full battery. So dito, gumawa ako ng computation. Naikwento ko nga dun sa isa kong video na binenta ko yung Mirage G4 ko na umabot siya ng 93,000 kilometers. Sa loob yun ng almost 11 years. So pagpalagay na lang natin is 10 years ko siya nagamit. So 93,000 kilometers sa odometer. Dito nilagay ko 93,000 is 9,300 kilometers per year. So alam naman natin, halos lahat ng gasoline cars or diesel cars, nag-average lang yung takbo nito talaga. Sa city driving, sabihin natin 12 kilometers per liter. In-adjust ko dito na mayroon traffic sa loob ng 20 years. Ito yung magiging traffic niya, 8.5 kilometers per liter. Ang diesel mo is 1,094 liters per year. Ito yung computation ko, 22.7 worst efficiency. So parang kapag 11 kilometers per liter, tatimes mo lang siya sa 0.773. Ayun, dito ko nakuha yung 8.5 kilometers per liter. Sa first year, ito na yun, 2026. Ang presyo ng diesel ay ginawa ko na lang 105. Sobrang baba na yan, di ba? Magiging sa isang taon mo, abutin ka ng 114,882 pesos. So, magpa-fast forward tayo. Sabihin natin ng second year ay bumaba na yung presyo dahil tapos na yung gera, medyo may adjustment na. Pero papalo lang siya ng 93 pesos per liter. So, yun ang medyo, assuming ko lang yan. Na hindi naman siya sobrang babalik dun sa presyo ng dati na 80 pesos. Pero tingin ko, meron an adjustment. So, may inflation rate pa yan. Itong presyo na to ng diesel, na gagawin ko, inflated na siya for buong 20 years. Ang inflation rate niya is 3.9% dito sa average natin dito sa Pilipinas. Every year, tumataas ang mga bilihin. Kaya, naglagay tayo ng 3.9%. So, ngayon, ipapast forward ko na kagad hanggang 20 years. Ito na yung magiging total mo. Ito, fuel pa lang to. Abutin ka na ng 2.9 million pesos. So, hindi pa nagtatapos dyan. Fuel pa lang yan. Meron pa tayong maintenance. Susundin natin yung sa may PMS package. Naglagay din tayo dito ng inflation rate, no? Sa buong 20 years. So, Toyota PMS packages, assuming lang to buong 20 years, sa buong dalawang dekada, 391,000. Dalawang dekada mo, magpapalit ka rin ng battery. Of course, magpapalinis ka ng aircon. Okay, abutin ka ng 52,000. Every 2 years na lang to ginawa ko. So, dapat nga dito, every year, papalinis ka ng aircon. Brake pads, ayan, di mawawala yan. Mura lang. Abutin lang siya ng 39,000. So, papas forward na lang natin, no, para mabilis tayo. Ito na yung abutin. Abutin siya ng almost 800,000 pesos para lang sa maintenance. Okay, pati yung mga parts. So, hindi ko na sinali yung mga major parts kung meron man mangyaring turbo, injectors, mga engine or transmission overhaul. So, ang total na magagastos mo lahat sa dalawang dekada is 3.7 million. So, malaking ambag talaga dyan ay yung presyo ng diesel. BYD E-Max 7. Take note, itong BYD natin is merong 8 years na battery warranty. I-assume ko na lang siya na maganda pa rin siya magamit after 8 years. Kasi pag nasira naman yung battery within 8 years, pwede ko siyang palitan. Ang magiging efficiency niya, 7.58 kilometers per kilowatt hour. Sa buong taon, 1,226.91 yung kuryente na magagastos. Meralco rate today, 14 pesos na nilagay ko. Pero yung huling rate namin dito sa Quezon City, 13.8. So ngayon ginawa ko na lang 14 pesos. Yun yung starting natin. Same pa rin, meron tayong inflation rate na 3.95. So ito na yung first year, 2026, 14 pesos yung rate. Gagastos ako ng 17,000 pesos. Fast forward agad natin, sa buong 20 years, gagastos ako ng 508,000. Sa maintenance, ito yung price, yung PMS menu na nakita ko dun sa BYD Greenfield. So assumption na lang to. Mag-assume na lang din ako na walang ibang masisira dahil sobrang konti lang na moving parts ng isang full electric vehicle. So, ito na yung magiging total. 469,000 pesos. Yung PMS, medyo dikit dito sa electricity. So, electricity plus maintenance, 978,000. Ngayon, sobrang tipid na yan kung hindi masisira yung battery ng sasakyan. Kung 20 years ko siyang magagamit, 978,000. Compared mo sa Toyota, naaabot ng
magkano? 3.7 million. Ang laki ng difference, diba? Sabihin na lang natin sa 10 years, after 10 years, bibili ako ng bagong BYD. Nag-assume na lang ako na 2 million lang siya. So, ito na yung magiging total ko na magagastos. Okay? 2.9 million pesos lang. Versus, dun sa Toyota, 3.7 million. Diba? Ang laking difference. So, let's say, hindi ako bibili ng bagong sasakyan. Ang nakikita ko kasi dito, after siguro mga 10 years, magkakaroon ng syempre yung battery, nag-evolve yan eh. Hindi nga natin akalain na kaya na magpaandar ng isang buong sasakyan yung battery, di ba? Pero ngayon, meron na. So ngayon, ina-expect ko after 10 years, meron ng mas mura or merong ibang paraan mapapalitan yung battery ng BYD. Kahit hindi ako bumili ng bagong sasakyan at i-replace ko na lang ng battery, baka abutin lang siguro ng 1 million pesos. So malaki pa rin na matitipid mo. Kung makikita nyo, versus dito sa Toyota Innova. Kapag bumili ka kasi ng BYD, kung i-compare ko siya sa Innova, marami siyang features na wala talaga dito sa Innova. Yung riding experience, alam mo yung medyo matagtag, medyo maingay, lalo kapag nag-idle ka or nag-stop ka sa traffic, kahit tumambay ka lang sa parking, plus yung pollution na dinadagdag sa city. Lalo na dito sa Metro Manila. Marami pa akong pwedeng i-share sa inyo. Lalo na kapag share ko yung video, experience ko sa pag-aangkars or yun sa pag-grab. Kung magkano yung talaga matitipid at magkano yung kikitain. Kapag sa pang family lang naman, family use, personal use, mas lalong okay. Kaya mapapansin mo dito kung nandito ka sa Metro Manila or sa Quezon City, marami kang makikitang mga naka-electric car na taxi. Yung GSM, yung VinFast. Pure electric nila na sasakyan. Imagine niyo na lang kung lahat ng taxi is naka-pure electric. And mas less pollution ka na, hindi ka na dagdag sa mga di tambutso na sasakyan. Yung mga nilagay ko dito mga items is estimated lang, no? Assuming ko lang to. Pero hindi naman siya super nakakalayo sa reality. Kung meron kayong mga alam na idadagdag, may mga mali ako nasabi, i-comment nyo dito para sa mga susunod na video, makorek ko. So yun lang, kita na lang tayo sa susunod na video.